mga nanonood po ngayon. Saan man po kayo naroon, kamusta po kayo? At ngayon po, ating pong tatalakayin ang may pamagat na forgiveness and restoration. Pero bago po yon, nais ko din pong batiin yung mga kapatiran dito po sa Central Bataan District, sa mga nanonood po dyan, sa Morong, sa Binukawan, sa Bagak, ayan po, sa Balanga, sa Pilar, at ganoon din po sa Abukay. At ganoon din po sa buong Area 3 sa ating pong mga kapatid dyan at buong nasasakupan po ng Central Luzon Conference. So, kamusta po ang bawat isa? Ito po ang ating title, Forgiveness and Restoration. Kaninang umaga po pagising ko mga kapatid ay bumungad sa akin yung paso dito sa aking garden. Kagabi po kasi ay meron pong nag-away na pusa dito po sa aking place. At kanina nga, pagising ko, ayan na po, basag yung aking paso po dyan sa aking garden. At gustuhin ko man pong i-restore yan, idikit, ay sabi ko, bili na lang ng bago. Ayan. Pero alam niyo po ba mga kapatid, pag pinag-usapan po yung relationship, minsan dito po tayo bumabase. Pag pinag-usapan yung mga buhay po natin na meron pong relasyon sa mag-asawa, magkapatid, magka-churchmate, magkaibigan na nasira. Ayan. Atin pong ini-incline or ating ini-example yung nabasag na bagay. Yan po yung lagi natin na example. Hindi mo na maibabalik. Hindi mo na maibabalik pa yung relasyon natin kasi parang lang yan, isang bagay na nabasag, hindi mo na kayang buuin. At meron pong isang kapatiran na dati po na meron palang galit sa akin, hindi ko naman po alam na may galit siya sa akin kasi hindi niya po ako kinakausap. Biblically, sa principles po na tinuturo ni Mateo, ay ating pupuntahan yung mga taong nagkasala sa atin o meron tayong issue sa kanila para malaman nila yung kasalanan na gawa nila. Ngayon, may mga narinig po ako ay aking pinuntahan siya kahit wala naman po siyang kasalanan sa akin para lang po matapos na. Hindi lang po babasagin ang kanyang in-example. Sabi niya, hinalintulad niya po sa papel na para daw, yung parang ang relasyon daw po ay parang papel. Pag pinunit-punit, kaya mo pa bang pag dugtong-dugtungin o kaya mo pang ibalik, sabi niya sa akin. So ako po'y tumahimik lang at nakikinig sa kanyang mga sinasabi. Pero in short, kahit nag-usap po kami, walang restoration nangyari dahil walang forgiveness. Kasi ito po yung ating pag-uusapan. Kung meron pong pagpapatawad o forgiveness, kailangan po may restoration na tinatawag o nabalik yung sirang relasyon na yan. So ito po yung mahalaga sa pagpapatawad, yung restoration. At alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, ngayon po ay high-tech na, di ba? Diyan po sa nakikita niyong screen ay dati pong mga lumang litrato, napunit na mga litrato ay naibabalik na ngayon. Ayan. At ngayon po, meron po akong naalalang isang history. Ito po ay history of Kintsugi. Sana po tama yung aking pronunciation. Pag pinag-usapan po yung pagre-restore, meron po tayong isang kwento na ating pong tatalakayin ngayon. At alam niyo po ba, nung unang panahon, ay meron pong isa pong kwento dito na may paborito po siyang isa pong tasa o kaya mangkok na nabasag. At ito po ay kanya pong ipinadala. Ang pangalan niya po ay Shugan Ashikaga Yoshimasa. Ayan, isa pong Japanese ipinadala niya po sa China para po mag-undergo ng repairs. At sa panahon po nila noon, ang method po ng pagre-repair o pagre-restore ay dinidikitan po nila ng epoxy at gold. Ayan, para sa ganun ay
kung titignan nga naman natin, hindi mapapansin yung basag, kundi makikita na nila yung gold. Kamukha po ng nasa larawan. 'Di ba? Nakita niyo po, hindi na mahalaga yung mga crack diyan, yung mga basag diyan. Ang mahalaga po mga kapatid, yung gold na, ano po. So yan po yung kanilang method, paraan ng sasaayos ng gamit na nabasag. Ano po, yung tinatawag na kintsugi. Ayan. At dito po nga nag-originate sa Japan po talaga. Ayan. Kasi po meron din pong ginagamit o ginagawa po ang China na pagre-restore. Ang tawag din po nila ay kintsugi. Pero po dito sa history po ay Japan or Japanese po yung pinaka nag-originate po talaga niya. So ayan po. So mapapansin po natin, ano po bang lesson na makikita niyo po dyan mga minamahal na kaibigan, mga kapatid? Sa relasyon po, kung tayo po ay nasaktan, nagkaroon ng kaaway, kung tayo po ay nasabi natin, pinatawad na natin sila, dapat pala may restoration. Ako po ay naniniwala, pag ang isang kaibigan mo, nag-away kayo, at nag-usap kayo, nagpatawaran, dapat mas maganda pa yung relasyon. Kung mas maganda yung dating relasyon, mas gumanda pa. Katulad po ng isa pong example natin po dito ng pagre-restore. Yung mga nabasag na gamit ay mas naging valuable pa. Alam niyo po ba, nag-research po ako sa internet kung meron po bang bilihan na mga kintsugi item. At nakita ko po dito yung isa pong website. Ito po mga kapatid, nakikita nyo dyan sa inyo pong mga screen. At alam nyo po ba, napakamahal ng mga item na authentic kintsugi na kanila pong re-restore. Nakita nyo po dyan, kung di ako nagkakamali, meron pong halaga na $1,200 US. Kung hindi ako nagkakamali, kung ating i-compute ito sa ating peso, nasa 60,000. Imagine that, 60,000 lang yung na yan, isang mangkok na yan na maliit. Meron pa po ako nakita dyan, nasa $1,800 US. So ito po yung mga item na ibinebenta online. Kaya mapapatunayan po natin mga minamahal na kapatid. Kung titingnan natin sa paraan ng kintsugi, ay yung dating parang hindi naman siya ganun ka-valuable, hindi kahalaga, bibili na lang, okay na lang yung bumili ng bago. Pero pag restore siya, ay mas naging mahalaga dahil meron ng ginto. Ayan. So ganun rin sana po sa ating mga nasirang relasyon, sa ating mga kapatid, kaibigan. Pag talagang sinabi nating pinatawad na natin sila, ay magkakaroon ng restoration. Mas papahalagahan na natin yung panibagong relasyon na kung saan nagkaroon ng pagpapatawad. Katulad ng example po natin ngayong gabi. Parang sa John 3:16 po mga kapatid, kung titignan natin sa talatang ito na lagi natin naririnig at paulit-ulit natin minsan nababasa. Ang wika po, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang tanging anak, isang anak, kakaisang anak, only son, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung titignan natin mga minamahal na kaibigan, mga kapatid, noong pinatawad tayo ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang sariling dugo, si Kristo po ay namatay sa cross ng Kalbaryo. Nagkaroon po ng restoration. Nung nawala yung ating pong kaligtasan, nagkaroon po ng plan of redemption. Dahil nagkasalang ating mga magulang na si Adan at Eva, nagkaroon ng restoration, ibinalik yung kaligtasan. Yung eternal life na nawala ay ibinalik sa atin. Ganun po dapat. Biblically mga kapatid ay meron pong restoration nung pinatawad tayo at linigtas ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba mga kapatid? Isa naman pong amen dyan kung kayo po ay naniniwala na kung may pagpapatawad ay may restoration. Ayan. At katulad po dito sa kwento ng Juan chapter 8 verse 1 to 11 na pamilyar na tayo dyan. Si Mary Magdalene na kung saan nahulihan
po siya, nahuli po siya na nangangalo niya. Doon po sa batas, sa lugar gumawa ng kasalanan, lalo na ay walang salang papatayin, babatuhin ka hanggang ikaw ay mamatay. Ngunit nung makita ni Kristo, ni Jesus Christ, ang pangyayaring ito, mga kapatid, dali-daling lumapit si Kristo. Sinulat lahat niya yung mga nagawang kasalanan. Ano po? At sa madaling sabi, naligtas si Mary Magdalene sa tiyak na kapahamakan at kamatayan. At sa pagkakataong ito, ano po, nakaramdam siya ng restoration. Yung dating marumi ang kanyang pagkatao, alam niya na siya po ay makasalanan. Nung sinabi ng ating Panginoon na huwag ka na magkasala muli, magkaroon siya ng pagbabago. Naramdaman ni Mary at nakita niya ang pagliligtas ng ating Panginoon. Naroon ulit ang restoration. Kaya nga po, siya po ay nag-ipon ng 1 taon sang-ayon po sa mga sulat dito po sa Biblia. Kung titingnan natin sa Marcos chapter 14 verse 3, hanggang patuloy mga kapatid, nang pumasok po siya sa isang piging na kung saan sa bahay po ni Simon Kitongin. Mga kapatid, naroon yung paglilingkod ni Mary Magdalene. Yung inipon niya ng 1 year na kanya pong sweldo. Sinong makakagawa nun mga kapatid? Sinabi ni Judas, sayang yung pabango. Sana po ay pinagbili na lang at ibinigay sa mga dukha. Sabi ni Judas. Pero po mga kapatid, yun po yung paraan, gratitude ni Mary dahil nakita niya yung restoration na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon, which is ang kaligtasan. Kaya nga mga kapatid, kung titignan natin, there is a great message of hope in this story. You may feel every sinful, unfaithful, hopeless. Remember Mary, mga kapatid. The worse you are, the more you need Jesus. He forgive Mary, He will forgive you and say, go and sin no more. Freely He will pardon all who come to Him for forgiveness and restoration. Mga minamahal na kapatid, tunay nga nung si Mary po ay pinatawad. Siya po ay nakaramdam at nakakita ng restoration na para bang basag na isang bagay na muling nabuo. Kaya nga po, panawagan po sa gabing ito, kung saan ka man naroon, kasama mong nanonood ang iyong kaibigan, mga mahal sa buhay, na kung saan meron kayong naging kaaway, kagalit. Biblical, mga kapatid, sa principle po ng Biblia. Puntahan natin siya. Ito hindi natin nagagawa na. Puntahan natin sila at sabihin nila natin ano yung nagawa nilang pagkakamali. Magkaroon ng pagpapatawad sa isa't isa at magkaroon ng panunumbalik ang relasyon. Magkaroon po ng restoration. Sa maikling mensahe po sa gabing ito, nawa meron po tayo napulot na aral. Walang iba, mga kapatid, mga kaibigan, kung may pagpapatawad, mayroong panunumbalik. Kung may forgiveness, mga kapatid, mayroon pong restoration. Pagpalain po tayo. Mga tol, kung kailangan nyo ng mga educational content para sa inyong mga anak, subscribe nyo ito mga tol. Thanks for watching mga tol. Kindly like, share, and subscribe.